Shoutouts ni kay Judge Gina na nandito. Let's get lit. Let's get lit. Party. Kay Judge Gina. Let's get lit. Let's get lit. Shoutouts kay Judge Gina. Party. Party. Let's get lit. Judge Gian, Let's get lit. kay Judge Gina nandyan. Party. Ano na ito? Party. Let's get lit. Alam mo, lakas mo. Let's get Nagbabattle lit. pa tayo. Yung mga round ko, yung i-breakdown mo. Party. Kaya kay Judge Gina, Party. no? Let's get lit. Game! Let's get Di lit. pansin gano'ng mahina kasi sa TikTok Party. siya sikat. Party. Pag Let's get dyan, lit. Judge Gina. Let's get lit. Instant na react. In the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands in the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands. So what's up mga kamag, I'm back ang inyong online judge. Walang iba kundi Judge Jinan. Okay guys, surprise! It's GL versus Husky. So katatapos ko lang actually reviewin yung battle ni RA at ni Jester. At kung napanood nyo yun, sabi ko I'm not sure if re-reviewin natin ngayong gabi tong battle na to kasi nga medyo matagal. 40 minutes, medyo gahol na tayo sa oras eh. Pero wala akong mapiling battle actually. Kaya eto tayo, GL versus Husky. And bago tayo mag-start, gusto ko lang mag-share ng experience netong Vuelta Balentong na to. Putang inang Vuelta Balentong to. Nakita nyo ba kung gaano karaming tao yung nasa likod ni Boss Arik? Guys, eto sa mga nakapanood na ng live, magigets nyo to. Pero sa mga hindi pa nakakapanood ng live, sasabihin ko sa inyo, sobrang daming tao nung event na to. Mas marami pa yung tao dito kaysa nung battle ni Sinyo at ni Shernan. Parehas akong nakapanood ng Vuelta Balentong na yun, 11 at 12. Pero ang ina-expect ko kasi Vuelta Balentong, maraming tao, yes, pero hindi ko ina-expect na mapupuno yung Metro Tent. Unlike dun sa battle ni Sinyo at ni Shernan, medyo maluwang pa eh. 'Di ba? Ito hindi. Yung food stall wala sa loob, nasa labas. 'Di ba? So sa mga sabi ko nga sa mga nakapanood na ng live, may guess nyo na yung food stall wala sa loob, 'di ba? Nandun sa labas. Tangina. Madalas naman kapag nandito sa Metro 10 yung event, yung mga pagkain nandyan lang sa likod. Pero that time nandun sa labas. Sa sobrang daming tao. Ang nandyan lang sa loob is yung mga merch, yung mga damit. Sobrang daming tao. Pagpasok namin dyan, bumungad agad yung mga tao na hindi na, alam mo yun, pinipilit nila makasiksik pero hindi na sila makasiksik kasi nga punong-puno na. Akala ko nga nag-spread lang. Akala ko nag-spread lang yung mga tao that time kasi ganoon naman madalas eh sa ilang beses na naming naka-attend ng event ng Flip Top. Ganoon madalas pagpasok namin, akala mo masikip. Kaso nag-spread lang yung mga tao. Makikita mo marami pang spaces sa unahan. So ganun yung thoughts ko nung time na yun. Sabi ko, baka nag-spread lang, baka marami pang space sa likod, baka yung iba nagtitingin-tingin lang sa mga merch kaya mukhang marami. Pero putya, pagdating namin doon, puno talaga. Ang init niyan, buong event, tangina pinagpapawisan kami. Umuulan pa niyan nung dumating kami diyan, umuulan. So naka-jacket kami. Basa yung jacket syempre, tapos pagpasok ng venue halos hindi tumatalab yung aircon sa sobrang dami ng tao. Di ko nga alam kung bukas yung aircon nung time na yan, basta wala kaming ma-feel na aircon that time. Yun, diba? Gusto ko lang share yung experience nung time na yan. Tapos kami, nasa dulo kami kasi wala nang SVIP, naubusan kami ng SVIP. So sabi ko, wag na tayo mag VIP. Since wala ng SVIP, wag na tayo mag-VIP. Mag-Gen Ad na lang tayo. So, Gen Ad kami, dulo kami. Putang hirap manood sa dulo talaga.
Grabe. Yun lang. Sa susunod, hindi na talaga kami mag-gen ad. Ang hirap, sobra. Okay? Yun lang. Hindi na ako magbibigay ng ng insight sa dalawang MCs kasi gusto ko siyang mapanood ulit as fresh. Kasi yun nga, medyo kailan ba to? September ba to? September 20 to, 'di ba? Or September 21. Basta ito lang nitong September ba? Hindi ko na matandaan sa pagkakalam ko September. So ayun. Ayoko na magbigay ng insight sa battle. Panoorin na lang natin siya. Marami akong gustong sabihin pero along the battle na lang. Okay? Game! Pakinggan natin, unang banat, Vuelta Balentong 12, Jill. Game! 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 Siya si Husky, Mr. Canis Majoris, 1,000 larger than the sun. 1,000 larger than the sun? Dun pa lang. Hindi. Yung Canis Majoris, gets ko yan. Constellation Greater Dog. Uy, scientific yung sound. Eh, yung 1,000 larger than the sun, boom! There's only one name that you can... Gago. Kasi sa FB, yung pangalan, Jerry Neutron. Neutron, talagang ang kunat mo. Ba't ginawa mong apelyido yung size ng utak mo? Oo, nerd at kupal to, kaya Lakas akin nun. niyang salain. Kasi yung neutron, neutral kahit anong tahakin. Walang positive o negative. Di pa ba apparent na pag wala kang charge, ikay iwan sa current? Kaya di ka greater dog kahit sanay ka sa lamig kasi Siberian Husky. Well, watch me. Dahil kung sanay sa aircon, then dog, just sit tight. Hindi to fist fight, Swiss knife, kaso deep slice ay swing right. Yung skull mo naging aircon, yun yung split type. And this... Grabe no? Kasi, actually, ayoko pa sanang putulin pero baka kasi makalimutan ko to pag hindi ko pa sinabi. Grabe yung approach ni GL dito, no? Paiba-iba. First, paiba-iba kada apat. 'Di ba? Nagsimula sa neutron, bakit ginawang pangalan yung neutron, 'di ba? Kasing liit ng utak mo, 'di ba? So, ang daming after ng apat na 'yon, nag-switch another angle na naman. Nag-switch ulit another angle na naman. So, ganun ka-creative. Di ba? Ganun ka ganda yung mga transitions kasi hindi nawawala Hindi nawawala sa momentum. Pag nag-switch si GL ng another 4 or another references, another angle, andun pa rin yung intensity, andun pa rin yung aggressiveness. Di ba? So, ang classic talaga mag-perform ni GL, guys. Night, nag-vent out at yung line knife, kaso deep slice ay swing right. Yung skull mo naging aircon, yun yung split type. And this night, nag-vent out at yung line of reasoning, press ko na yung utak, yun yung mind conditioning. O gagawin ko gusto ko, di madi-diffuse yan. Mahangin kung mahangin kahit na e-exhaust fans. Kung apoy yung maging aso, ikay ma-e-excuse lang. Kasi kulang pa yung husky, dapat may Cerberus dyan. Kaya kung sanay ka sa lamig, dapat mo nang makutuban. Johnny Storm, human torch na sa katawan ng sunugan. At Mr. Fantastic kung sa IQ, alam mo flexible man, habang ikaw ay di ma-feel kasi invisible lang. Kaya ito pala, kaya Ang galing no? Habang ikaw ay di ma-feel kasi invisible lang. Kaya ito pala, kaya Creative. Simpleng gesture lang ni GL na ganon. Sa sobrang effective niyang mag-deliver. Sobrang laki ng impact. 'Di ba? Kita niyo 'yun. Ganun lang kasimple yung ginawa niya. Pero sobrang laki ng impact sa crowd, 'di ba? Ganun siya ka-favorite ngayong taon or ngayong era na 'to. Kaya nga marami nagsasabi na ikasa na yung GL versus Mot 'di ba? Sa akin, fan ako ni Mot, pero sa tingin ko may kailangan pa ni GL ng
makatalo ng iba pang MC bago niya mapuntahan si Mots. Para sa akin lang naman. Kung sa inyo, okay na yung mangyari ngayon yung GL versus Mot, that's good. Pero, sa akin, siguro, may mga kailangan pang talunin si GL. Para sa akin. Siguro, isa sa mga gusto ko, GL versus 6 threat. Sana, ayun, GL versus 6 threat, GL versus Tipsy D, GL versus Apex, siguro sila muna. Di ba? Yun yung ano ko, yung hierarchy ko bago niya mapuntahan si Mot. Sa tingin ko lang. Okay? Proceed. Human Torch, Mr. Fantastic, Invis, basta kulang ng isa kasi alam na rin, walang solid na suntok, walang dating. Walang dating, makapal okay. lang yung muka, ako'y tagos sa thick skin, di lang sa comics siya patay, pati nasa big screen. Kaya, di ka na Siberian Husky. Di ka nasasabay sa race. Ikaw na si Laika, oo, yung Russian dog na mamamatay sa space. Kaya pasensya na sa sensya, kasi fucked up naman ho. Kung ice water nga nag-melt na at back up ka lang bro. Kung init yung criteria, sa match up lamang to. Tunaw buong Siberia at warm up pa lang to. Kaya ano, mula sa Canis Majoris, Siberian Husky, Russian Dog, Outer Space, Fantastic Four, umikot yan sa utak ko kasi sa dami kong alam, tandaan, maliit ka lang na neutron, I'm 1,000 larger than the sun. Galing, no? Ang basic para kay GL yung mga ganitong, yung mga ganong performance, sobrang basic lang sa kanya. Parang hindi nga siya nahirapan i-deliver yung ganong klaseng round eh. 'Di ba? Kasi kung titignan nyo, yung difficulty ng mga words, yung mga choice of words niya, yung level of difficulty nun, sobrang hirap eh. Kumbaga, halimbawa, ikaw, i-deliver mo yung ganong mga words na hindi nabubulol, 'di ba? Basta mahirap 'yon. Kaya pag nakita nyo si GL na ganun mag-perform, parang ang basic na lang sa kanya, 'di ba? So 'yun. Nasabi ko na kanina, every 4 lines nag-iiba, iba-iba ng angulo si GL, and isa 'yun sa mga syempre advantage in terms of a battle. Mas maraming punchlines, mas maraming haymakers, at sa tingin ko yung level of aggressiveness is hindi bumaba from start. Actually hindi nga sa mahina bumaba, hindi nga sa mahina nag-start si GL eh. Nag-start agad siya sa malakas eh. Palakas ng palakas. So ayun, wala naman na akong iba pang sasabihin pa. It was a perfect round for GL, pero pakinggan natin si Aski dito. Respect pa rin kay Aski. Dinamay pa yung neutron. Ang lupit pala nito. At bilang neutron, na-invento ko yung formula na papatay sa'yo. Ganda nun. Eto na ba yung beauty queen ng Leyte? Eto na ba yon? 2 battle, 1 gabi. Sobrang dami na ng pera niya ngayon. Chorus. Si GL magaling sa lahat, ngunit siya ay takot sa bilat. Pero pag nakita niya ay burat, agad siyang sa labi kakagat. GL, ang aktivistang poet, kontra illegal logging. Kapag weekends nasa plaza, kunwari puno siya ng saging. May pa-Diyos-Diyos ka pang nalalaman, walang dating pagsasampa, pang baby Diyos din yung pormahan, mukhang bading nasasamba. Kung yung ibang taga-probinsya, gusto mapuntahan yung MOA, pag si GL in Manila, gusto niya sa SM Aura. Gago. Introvert kung matuturing, at bibihira lumabas, fetish niya sa buhay, bidet na malakas.
Sinagtala, alter ego, sinagtala. Oo, sakto yung kutob. Nakapanti sa labas pero may titi sa loob. Natapat kay Hentai Kamen, talagang iiyak to. Pag natikman mo yung jackhammer, tsak mabibiyak to. Kasi all gods gustong ka-match up. Kaso si boss yata sabog. Kasi baliktad kanyang nahanap. Binigyan ka lang ng dog. Hurado ako nung finals nyo. Okay, all Tingin mo good, ba dog. ang bobo ko? Nakakatawang isipin na ikaw binoto ko. Sino ba unang banat? Ulit. Up. Kaso si boss yata sabog. Kasi baliktad kanyang nahanap. Binigyan ka lang ng dog. Hurado ako Dog nung God, finals nyo. Tingin mo ba ang bobo ko? Nakakatawang isipin na ikaw binoto ko. Sino ba unang banat? Gago, si Kilan yung minamak na dito. Sino ba unang banat? Pwede maulit yun, Boss Kebs? Pwede maulit yun? Paulit po. Ano na lang. Cut. Gago, sige. Ulit. Hindi, gago. Natawa lang ako. Nakakatawang Kasi, ito alam ko na, banggit ko na to matagal na. Si Husky kasi, isa yan si Husky sa sa paborito kong mga komedyante dito sa Flip Top, syempre. Syempre, other than Sinyo at Jonas, may Husky talaga sa lineup ko kapag mga comedy yung genre. Kaya natuwa lang ako dun sa kung paano niya dineliver yung kung paano mag-judge si Kilan ng battle ni Van tsaka ni Cripply. 'Di ba? So ito yun So, yun, nakakatawa lang. Purado ako nung finals nyo. Tingin mo ba ang bobo ko? Nakakatawang isipin na ikaw binoto ko. Sino ba unang banat? Classic shit Pwede maulit yun, Boss Kebs? Pwede maulit yun? Paulit po. Ano na lang. Pakat. Oh, gag. Isa buhay champion, palakpakan. Talagang ayaw pakabog sa talent. Nung nalaman niyang si Vitrum sumasali sa mga pageant, biglang siya daw si Tony Fowler. Naknang puta ang lande. You cross the lane na parang swerving bilang puking may tahe. Para bago yun GL na nagtutwork. I got this girl. She don't go to school. I got this girl. She don't go to work. GL nagtwork. Na putang ina. Di Ang natin sagwa, masisisi kapag weirdo minsan OA. Tuwang-tuwa kay Abra, wow! Sinagot na siya ng all gay. Hamon ka ng hamon Hamon ka ng hamon tinatawanan ka lang ng OG. Noodles lang nalalaman pag-usapang homie. Ika'y fake na bully. Ano strength na huli? Anong threat sa luni? Puwet mo may buni. Kinengkoy. Kate panay pabibo para sumikat palalo. Maling gabi ang pagparito. Uuwi ka sa palo. Patawa nga ba o seryoso? Emosyon maghahalo. Tipong si Dolphy na Marel ng pinulikat na unalo. Tana, nagpapaloko kayo dito. Gago. Sa estilo niyang pinapalutang. Train of thoughts, normal na yan sa tao pagbaon sa utang. Di mo ako malilin lang, kaya paano mo ako babasagin? Parang General Torre lang, hanggang suntok ka lang sa hangin. Tang ina niya. Wala yung hangin. Ayaw niya sa line marking, parody, mga pilosopong usapan, style blocking, analogy, ganyan ka gusto mo na tularan. Kung gagawa ka ng yung daloy, wag yung puro kayabangan. Sige, sa'yo na lang tong hangin kasi takot kang mabutasan. Tangina, eto na ba yung idol nyo? Tangina, wasak to sa akin. Hindi ako ang Diyos pero luluhod ka sa akin. Suck me.
Okay. Eto gusto kong magbigay ng honest opinion dito. Sobrang ganda nung round 1. Tangina, round 1 pa lang yun, no? Parang isang video na natin to sa pag yung pinasastig unang bara, di ba? Isang video na to pero eto. Honest opinion for this round. Since mas klaro para sa akin, mas nakita ko yung differences ng dalawang performer. Technical, yung kay GL, kay Husky naman, mixture of other elements. Syempre, yung estilo ni Husky, kung ano si Husky, kung sino, kung ano siya, paano siya nakilala, si Husky. So, ayun talaga yung inaabangan ko Kasi ito to be honest, hindi ko nagustuhan yung run ni Husky ng isa buhay kasi nag-technical siya doon. So, ayun. Ngayon, binabalik ni Husky yung estilo niya at sa tingin ko doon talaga siya effective Nakita nyo naman sa unang ikot. Actually, mahirap mag-decide sa unang ikot. Actually, nung pinapanood namin to ng live, sobrang hirap din May mga naririnig-rinig ako nung time na yon sa likod ko, sa gilid ko na ang hirap nga daw, pwedeng tumabla yon. Pero ito, as my own preferences, nagustuhan ko kasi yung rebat ni Husky dun yung neutron. Yung neutron, nakaisip ako ng formula na tatalo sa'yo. Which is, for me, nagawa ni Husky yun. Bakit? Sa paanong paraan? Nagawa ni Husky yung sinasabi niya, yung rebat niya na pangatawanan niya, kumbaga, na nakaisip ng formula na tatalo kay GL. And para sa akin, yes, nagampanan niya yun sa pamagitan ng pag-diffuse ng estilo ni GL. So, paano na-diffuse ni Husky yung estilo ni GL na andun yung mga punto, andun yung impact, andun yung bakat ng suntok, andun yung haymaker, andun yung iba't ibang references at angulo. Paano na-diffuse ni Husky yun? Na-diffuse ni Husky yun sa pamagitan ng estilo niya. Husky's styles is very effective to its GL style. Sa round 1 Pero, mahirap pa rin bigyan ng judgment yun. Hindi ko naman pwedeng sabihin na sobrang effective nung round 1 ni Husky, ibibigay ko na yun kaysa kanya. Hindi ganun yun. Hindi ganun kadali magbigay ng judgment sa ganitong klaseng battle. Kasi, kung titignan mo, may mga titulo sila GL as a 2024 isa buhay champ. Si Husky, 2023 finalist. So, hindi mo pwedeng ipag-compare agad ng basta-basta yun. Kailangan mong tumingin talaga ng iba't ibang categories. So, kung ihimayin natin, feeling ko tatagal tayo dito. Pero better na para mailabas ko rin yung gusto kong sabihin. Round 1 ni GL, andun yung, sabi ko nga, iba't ibang references kada 4. Iba't ibang suntok kada 4. Iba't ibang haymakers kada 4. Iba't ibang bigat ng suntok. May sobrang bigat, may jab lang, may bumabakat, may hindi. Ganun Ganun yung style ni GL. Ang ganda nung imagery na, 'di ba? Yun yung estilo ni GL. So, hindi man nag-focus si GL sa entertainment or comedy, which is hindi naman ganun yung estilo ni GL, mabigat pa rin yung unang ikot niya, yung unang round niya. At the same time, kay Husky, sabi ko nga, sobrang nagustuhan ko yung rebuttals niya, yung neutron, nakaisip ng formula, kasi para sa akin, nagampanan niya yun, napangatawanan niya yun sa content niya. So, round 1, itatabla ko yun sa 10 points. Sorry guys, kung sa tingin nyo kay Husky yun, or kung sa tingin nyo kay GL yun, pero for me, 10 points tabla sa unang ikot. So, bakit? Syempre, magkaiba ng estilo, although sinabi ko kanina na yung estilo ni Husky is na-diffuse niya yung estilo ni
ni GL sa entertainment, sa comedy. Pero kung titignan mo rin yung ikot o yung round 1 ni GL, hindi rin papatalo eh. Andun din yung bigat ng references, andun yung bigat ng punto. So sa tingin ko, better na itabla yung round 1 sa 10 puntos. Yun lang. So that's my opinion, and if iba yung opinion nyo, usap tayo sa comment section, walang problema sa akin. Pangalawang nood ko na to, una nung live syempre, tapos pangalawa to. So sa tingin ko yung judgment ko nung live at yung judgment ko dito hindi nagbago. Nung live, torn ako noon, hindi rin actually ako nakapili agad. Ngayon, nire-review natin, sa tingin ko enough talaga, or should I say fair talaga na sabihin na yung round 1 tabla. Okay? Yun lang, malinis. Round 2. Game. Yo! Siya si Husky. Tunay na ngalan, Jerry Yim. Jerry Yim, tunog Chinese na bobo. Yung pangalan pang Opa, yung mukha pang Pogo. O pwede rin Korean. Kaso dun sa North. Kaya di relatable. Jerry Yim, tunog K-pop, pero di yan capable. Naging diba? boss lots, kabit, tapos lola, hentay kami niya na costume, nakakatroma. Crowd reaction plus distraction. Sa kanya ay win-win, pero kailangan pa ng outfit para lang mag-fit in. At yun yung irony. Ayos. Forgettable iyong tala. Win-win. Kailangan pa ng outfit para mag-fit in. 'Di ba? Technical, no? Pero sobrang understandable nung linya. Plus distraction. Sa kanya ay win-win, pero kailangan pa ng outfit para lang mag-fit in. At yun yung irony. Forgettable iyong talata dahil nung nagmaskara, dun ka lamang nakilala. Yes. At yung grupo niyang punto ulit. No Manas, parang mage lamang sa gaming, pero di na magical. Pag numanas sa laro, walang skills yan literal. No manas, gamit yung skill. gimmick, kasi di yan lyric. Ganda nun, no? No manas, walang skill. Totoo. Sa mga naglalaro ng Dota, for sure alam nyo yun. Lamang nakilala. Yes. At yung grupo niyang No Manas, parang mage lamang sa gaming, pero di na magical. Pag numanas sa laro, walang skills yan literal. Pandistract gamit yung gimmick, kasi di yan lyrical. Pag numana na sa clash, asa yan sa physical. Tama? Yeah. Ganda ng breakdown. Kaya basic attack, di threatening yung lines niya. Madi-diffuse ka sa diffusal, yung presence ginamay na, yung essence sinabay pa. Ilang beses pinatay nga, at kung ikay no mana, ako yung SS ni Magina. Kaya iyabang mo na lang yung vlogging mo sa farm. What's up mga ka-planet? Ka-planet? Anong planet? Baka Planet of the Apes. O Animal Planet. O National Geographic? Hindi. Kasi wak yan actually. At yung channel, walang learning, walang discovery. Kasi bumatil yan sa motos, pero di yan naghanda, tang ina. Freestyle Shaboy, lang example. Kaya rookies ay naumay ng sayo o idol. Mag-abono sa bagong sibol, yan ang rule number 1. Kaya paano naging farmer, walang pake sa underground. Kaya sige, i-flex mo lang, mga baboy at manok sa gitna ng laban. Mga baka at kambing para magatasan, pero kung lines usapan, I'm way better than you. Kasi nga sa livestock, walang replay value. O livestock, hayop, mabubutcher on the book. Franco tapos fudge, siguradong hook na hook. Hanggang farmer ay makatay. Tang-in lupit nun, Franco, fudge, hook na hook. Value. O Solid. livestock, hayop, mabubutcher on the book. Franco tapos fudge, siguradong hook na hook. Hanggang farmer ay makatay, di yan important. At yung taging ma-harvest, internal organs. Kasi gobyerno sa Pinas, walang hustisyang makikita. Pag yung farmer pinatay, Hacienda Luisita. Kasi baliktaran dapat to, pero mukhang di pa ready.
Dapat Tina yung support. Gusto ko yung carry. Pero ayaw pumalag. Ako ba yung scary? Oo, yung Thomas Pussy. So patay tong Jerry. Tangina talaga. Yung Mot talaga yung tinatarget ni GL. Ang gusto niya talagang siya ang makauna kay Mot, guys. Sa tingin nyo ba deserve na ni GL labanan si Mot? Ako, opinion ko, yun nga, gaya nga nasabi ko sa inyo, sa tingin ko, kailangan pa ni GL tumalo pa ng mga elite, 'di ba? Sabi ko nga, kahit yung 3 lang, yung tatlo, Tipsy D, Apex, tsaka sino isa? 6 threat. Sa tingin ko, kung matalo ni GL yung tatlong yun, pwede nang i-line up talaga si Mot for me. Kasi tingnan nyo tinalo na ni 2 times champ si Mot, magkaibang liga. Actually, dapat 3 pa nga 'di ba? 3 times champ mga sana yan si Mot Nagpatalo, di ko alam pero sabi nila nagpatalo daw siya sa kay Sur sa sunugan, yung 2018 na sunugan. 'Di ba? So, ayun. Sa tingin ko hindi pa ito yung time para makaharap ni GL si Mot. Pero kung sakaling ibigay, why not? 'Di ba? Okay, round 2 ni GL. Still, kitang-kita nyo yung estilo niya, technical, 'di ba? Pero andun yung punto. Sa punto, actually yung strength ni GL punto punto, references, tsaka yung impact sa crowd, yung bigat ng suntok. Yun talaga yung yun talaga yung mapapa-react sa mga ganong linya ni GL. Doon talaga. So, ayun, yun lang yung masasabi ko. Round 2 ni Husky, pakinggan natin kasi depende yung magiging score ko sa round 2 ni GL sa magiging performance ni Husky. Kasi kung titignan nyo kung uulitin nyo, round 1 tinabla natin. Nakapag-set sila ng standard parehas. Nakapag-set si Husky, nakapag-set si GL, nahabol ni Husky. So ngayon, nag-set ulit ng panibagong tono si GL. So let's see kung maaabot ni Husky yung ganong tono na yun. Okay? Yun lang. Round 2. Hentay kami na naman! Pinupuna pa yung pagmamaskara ko. Natural, magtatake pa ng muka. Puta, maghuhubo ako. Pukin ang inan to. Tuwang-tuwa sa napapa-elibs na mga hirit niya at tema. Ganito yung tipong pagsuntukan tawagan ko lang si mama. Teka, wait. Okay, ma. Mamaya na yung iba. Puta. Family Feud! Nag-survey kami ng 100 kataong puking ina ka. Yung ginawa mong yun kay EJ, wag mo nang gawin, hayop ka. Tangina, nagpapatawa na rin. Nagsiset na siya ng mood. Social experiment para sa kalabang susunod. Family Feud, tangina huli. Tanginan to. Di biro magpatawa. Bagamat ginagawa ay biro. Kahit sa UP ka nag-aral, yung sense of humor di tinuturo. Iniisip mo lang pasok, iniisip ko patok. Napaka-risky mag-comedy kahit sarili nasusuntok. Introvert tapos komedyante. Labo naman, sir. Sige, may payo ako sa'yo. Hindi ko i-share. Naglalakad na daw sa tubig. Nakapagpatakbo lang ng tubigan. Kristong nagtatawag. Kristo ng sabungan. Taela, dati mukhang bulok na Harry Potter ka. Pero ngayon, kung titignan, medyo lumobo na. Pero mukhang bulok pa rin naman. Talagang kakaiba. Pinaghahandaan yung araw ng pagsasando niya. Boss, sorry agad. Yung sinabi mo sa akin, okay naman yung mga call-out ni GL. Effective nga Para sa hype na rin, di ba? Pero pucha, hindi ko naman pwedeng ibigay palibasa gusto niya. Oh shit, kaya nga hindi binibigay sa'yo si Mote, di ba? Ang ina, real talk.
Kaya iwas-iwasan din maging assuming. Hindi ka in demand, GL. Masyado ka lang demanding. Tangina, feeling niya kaya niya lahat. Kung sino-sino sinasagi. Respeto sa proseso, yan ang baunin mo palagi. Dadalin ka ng talento mo sa pinakatugatog at ang ugali magsasabi kung kailan din mahuhulog. Ikaw yung bagong paborito, nasa iyo pabor nila. Pero yung habol mo na timeless, estilo ko yung formula. Yung idea mong dikit-dikit, masasabing brand new, idea kong bilang kabit, nandun yung replay value. O kaya wag kang mag-alala. Ako na magdadala. Kinulitan ko naman sa highlights, maaalala ka nila. Di ba panay ang bring up mo ng laban mo na nagdaan, takot ka na baka hindi ka na nila nasusundan. Tangina, matalino na yung audience, kaya pag gets, nag-iingay. At bilang MC, wag mong awatin yung kalaban maghimay. Sample na lang, Looney versus G-Clown. Parang nilabanan mo si Magneto sa tindahan ng kutsilyo. GL versus Sur, mahihilo. Habang hawak mo yung kompas, ako Magneto. Ikaw Magneto, ako Budoy. Siguro dahil sa Tang ina out of nowhere. mahihilo. Gago. Habang hawak mo yung kompas, ako Magneto. Ikaw Magneto, ako Budoy. Icebreaker eh. Siguro dahil sa kalamidad kaya hibang at medyo nerdo. Feeling mo ikaw Magneto, pag bagyo lipad mo yero. Gago. Sige, ibuhos mo lahat hanggang tuluyang bumaha. Gagi. Aktivistang umiiyak sa di inayos kong gawa. Tsaka ikaw yung prospect, kasabwat yung presidente, gawin ka daw ghost. Ayun yung project. Timeless, walang ender. Wala gago. Totoo, walang ender. Patay. Ako sinasabi ko to sa inyo. Ender. Sobrang importante. Pero sa tingin ko, ender ni Husky yung Ghost Project eh. Diba? Feeling ko yun yung ender niya. Okay, nonetheless, sa second half, pumalo yung effectivity ni Husky. So, saan? Doon sa Ako Budoy. Icebreaker. Icebreaker malala yung ginawa ni Husky doon, and doon nagkaroon ng momentum. Doon nag-switch, doon nag-snap. Oy, momentum na ni Husky. Doon. Pero sobrang tagal, 'di ba? Buong first half ni Husky, hindi siya ganun ka-epektibo. Feeling ko nga, nakakalimutan niya yung ibang lines niya eh. Feeling ko may mga freestyle doon, may mga adlibs doon. Sa tingin ko lang Pero ayun, regardless, syempre, still, round 1 was the best round as of now. So, sa tingin ko yung round 2 ni Husky, hindi naging enough para pumantay doon. And sa tingin ko rin, even bigla ang snap, nakuha ni Husky yung momentum sa round 2, sa tingin ko hindi pa rin siya enough para matapatan yung round 2 ni Husky. Round 2 ni GL, sorry. Although round 2 ni GL wasn't enough din para pantayan niya yung round 1 niya, kasi para sa akin humina ng konti. Ng konting-konti lang yung round 2 ni GL compare sa round 1 niya. So, yun, that's it. That's the judgment. That's the judgment of round 2. Bumaba man yung performance level ni GL compared to his round 1. Sa tingin ko, GL got this round. Kasi nakita nyo naman kung gaano ka tagal makuha ni Husky yung momentum niya. Later round na. Diba? Yun. 9-7. 9-7 in favor of... Hindi, actually 9-8. 9-8, sorry. 9-8 in favor of GL. Round 1, 10-10. Round 2, pares bumaba. Pero yung kay Husky, kakaiba yung pagbaba talaga nun. Kay GL, one step behind lang. Okay, 10-10 sa round 1.
9-8 sa round 2. That's 19 to 18. First round tabla, round 2 GL. Round 3 game. Sando Yo, gusto niyo yung Sando? Gusto niyo? No. Para kayo ay mabilib, di ko kailangan ng Sando. I got tricks up my sleeves. Pero, sabi niya virgin ako? O hindi. Yan ay lame round. Nung virgin ako, kaya ko ng 6 rounds. Bars. Hindi. Bars. Kasi siya, si Husky, isa buhay finalist nung 2023. Ako, champion sa botong 4-3. At alam niyo bang hurado siya nung laban? At ako pinili niya. Kaya yung konsepto ng round 3 ay simpleng-simple na, what if? What if di mo ko binoto? What if ako yung nasibak? Let's say si Vitrum yung nag-champion para di na umiyak. Yo, edi parehas finalist. Ngayon nagbibida at ngayon yung makikita yung pinagkaiba. G! Usapang finals, parehas na tibag. Pero ako palag-palag, ikaw binadibag. Kaya relive the memory, masakit na history. Alam nyo ka-rhyme ng nais maka-move on? Tyrese Haliburton sa finals din na injury. Kasi nag-try ng bagong style, pero di na-gets na yung kailangan alpha dog, hindi yung beta test. Pero comfort zone ay sementeryo ng evolution. Kaso Husky think, di lahat mag-e-evolve, yung iba ma-e-extinct. Kaya nung laban nila ni BR, dapat comedy naging horror. Yung genre ay na-twist. Kasi crowd ay namatay, mga jokes ay nangmintis. Yung fusion nyo, depressing. Batang rebelde, Husky please. Pinagalo yung bata at yung aso, Full Metal Alchemist. Oy, sa mga nanonood ng Full Metal Alchemist, alam nyo yun for sure. Ako, napanood ko yun. Ayoko na nga alalahanin yung aso tsaka yung bata na yun eh. Putang ina nung scientist na yun, kupal eh. Diba? Tatay ba nila yun, scientist, diba? Hindi ko na matandaan kung ano yung exact relation nung bata dun sa doktor or I don't know. Pero sa pagkakaalam ko, diba? Kinupal niya talaga, pinagsama niya. Kaya nga nagalit si ano nun eh. I think nagalit si Edward nun, si Ed. Diba? Yun. Napunta tayo sa Full Metal. Proceed. Depressing. Batang rebelde, Husky please. Pinagalo yung bata at yung aso, Full Metal Alchemist. Oy, anime, merong di makakagets. Pero seryoso, sino ba dito yung may mindset na, uy, may laban si Husky, manood tayo ng event? Sino? Except sa family at friends. Di ba wala? Kaya ano? Mayabang na ba ako? Ironic masyado na kung sino pa yung introvert sa pahumahatak ng tao. Kaya gago! Sino ba di ba kay Husky? Well, that's me. Malakas ka lang sa puso, hearty, pero wak sa ulo, Gatsby. Kasi nga nag-panty at kala niya fancy yung lyrics ng malakas G at Mar 3. Ako, must see when I cook, Ramsey when I kick, Sanji. Kaya basag na parang nag-bungee, Jamsi, Humpty, Dumpty, basag. Kahit lives ni Husky, medyo unli, necromancy. Pero trust me, eto, nasty, Husky, start pa lang yung round 3. Putang ina mo. Pang inang yan. Grabe. Sorry. Ulitin natin. Oh, mas puso, hearty. Ang lakas. Ang lakas. Kaya gago!
Lakas. Sino ka ba, di ba kay Husky? Well, that's me. Malakas ka lang sa puso, hearty, pero wak sa ulo. Gatsby, kasi nga nag-panty at kala niya fancy yung lyrics ng malakas. Ganda ng multis, no? Mar 3 ako, must see. When I cook, Ramsey. When I kick, Sanji. Kaya basag na Tang-inang multi yan. Panji, Jamsi, Grabe Hamti, multi. Damti, basag. Kahit lives ni Husky, medyo unli, necromancy. Pero, trust me, eto, nasty, Husky. Start pa lang yung round 3. Tangina. Ang lakas. Woo! Grabe yun. Game! Kasi tang-i-nang Legacy yan. You know it's fucking done. Sa costume na nga lang nakilala si Shernan pa yung number 1. Ang susi sa success, well, Tangina. ikaw yung ultimate. Oo, Mikey, sa Husky, at ikaw yung duplicate. Ako, 2 laban sang gabi. Naka-built-in dedication. Manalo o no, ito'y win-win situation. For the XP and the gold at sa Minna bars mo, yan ay pinasan ko. At ikaw naman na farmer yung fina-farm ko. Kasi parehas finalist, pero si Arik ay nagtitiwala. Canis Majoris ay panis, wala sa iyong maniniwala. Magdilim man ng liwanag, nagmarka aking talata. Mamamatay yung constellations, pero di yung Sinagtala. Yo! Di yung sinagtala, kaya sino pa? Nung finals, yung bumoto sa akin na? Si J Black, tapos na. Si Tipsy, Suluni, o ganto ako mag-angas. Kaya sino yung sunod? Hindi yung boses ng baras. O yung boses ng baras, para yan ay matauhan, bilang magagalusan. At pagtanggal sa Husky, boy, sunod yung baras sa lalamunan. Putang ina mo. Ang lakas. Tang ina, goosebumps tol. Tumayo yung balahibo ko dun, oh. Puking inang yan. Goosebumps everywhere. Speechless. Ang tanong, kaya bang tapatan ni Husky yun? Strongest round, tol. Strongest round. Mas malakas pa tong round 3 na to compare sa round 1 niya. Ganun kalakas. Sorry Husky, pero puta, kailangan mong talunin yun. Let's go! Grabe yun ah! GL is on fire! Ang lupit na mga banat! Sulit na sulit yung wifi ah. Tain na. Naaalala nyo ba to? Toxins, Viper, Oxy, Dicer. Omsim, Lighter, Dalsim, Fire, poisonous substances. Ang talino talaga. Isang search nyo lang sa net, boom! Nakahilera isa-isa. Naglista ka lang ng lason, may round 1 ka na. Hindi ka battle MC gago, Google MC ka, tanga. Kaya kung usapang karanasan, kulang ka pa sa puwersa. Pinanday ako ng kalye, ikaw nahubog ni Alexa. Kaya kung tingin nyo... Alexa. Kaya kung tingin nyo the best na, si Iho mabenta, siko sa face niya, malakimbo sa buwelta. Iho may next pa, kutsilyo sa neck niya. Bala sa sintido, magasin ko may extra. Bet maluwer pa kahit di mo na test pa. Rap skills la kaneto kung gawin mo man wax pa. Motibo na gets ba? Kastigo na rekta. Gamitan ng gasino na talino lang ex na. Sa Fino sa Vespa, sa Wigo sa Tesla. Basta uwi nyo na kasi tingin ko dyan, Tesla. Woo! Kain na.
Masabi lang na may kanta. Gumawa ng album, sana all. Yung kanta mong Masid, dapat title nun, Jakol. Tahimik lang, sa gilid ng silid. Tahimik lang, habang nakamasid. Tahimik lang, nanginginig para bang nilalamig. Tangina, ibang klase yung... ibang klase yung imagery. Porno tapos gripo. Bumabayo-bayo habang may cream silk pa sa siko. Tangina, tapos balak pa mag-uprising. Yan tuloy, tablado ka. Ang papangit ng kanta mo, didiretsahin ko na. Tangina, inaangat niya daw yung sining. Halatang nangangapa ka lang. Wala ka pa sa tunay na industriya, utoy. Na kay Emar ka pa lang. Wala ka sa pakikibaka noong tingin sa hip-hop addict. Di ka namulat sa rap Olympic, Itsumo at Republic. Hanggang flip-top ka lang, walang tugtugan na nostalgic. Magpasalamat ka na lang kasi kahit paano may boss Arik. 3 beses magkampiyon, isang gabi pag lumagare. Bawat sekta sa mga contest, grupo-grupo ako yumare. Dami ng trophy kinalawang, hahambalos ko sa'yo. Uy, umiyak. Dami ng trophy kinalawang, hahambalos ko sa'yo. Mga ginto kong alaala, mamatay ka sa tetano. Ginto tos tetano, gago. Kasi ka pa sa pluma. Yan ang nasight ko at nasilip. Nakasayad lang sa akapela kapag may beat, lutang ang isip. Imahinasyon lang, katang isip. Realidad ko papatay sa nabuo mong katang isip. Tayo na, pinagdaanan ko ang may pinakamakulay bilang rapper. At hindi lang sa 3 rounds pasikot-sikot bawat chapter. 2 dekada na lumipas at kung sumahin man ngayon, nagsusunog ka pa lang ng kilay, sumunog na ako ng panahon. Wala mang setup, wala mang scheme, pero iba ang aking husay. Kalkulado yung bigat na dadalin mo habang buhay. Evolusyon ko'y natural at kung sa current ikumpara, mas may puso ang pagsulat sa liwanag ng lampara. Lakas. Flip top, vuelta pala. Malakas na husky yun, guys. Malakas na husky yun. Sa tingin ko, kung hindi si GL yung kalaban ni Husky sa battle na to, I think kaya-kaya ni Husky. I-3-0 yun. Pero wala eh. Ibang klase yung round 3 ni GL. Sa tingin ko, tagisan ng round 3 yung naging laban. Yung round 1, kahit ano na natin yun, i-set aside na natin yun. Tabla yun para sa akin. Round 2, binigay ko yun kay GL. Kasi para sa akin, even bumaba yung performance level ni GL, para sa akin, sa kanya yun. Round 3, dito na nagkaroon ng dikdikan. Actually, to be honest. Solid round for GL. Sinet niya yung tono eh. Sinet niya yung standard na dapat ganito kalakas yung round 3 mo, Husky. Pero, unfortunately, hindi na-hit ni Husky yun. Unfortunately, hindi umabot. Unfortunately, may konting slip-ups, may stutter si Husky. Pero, kung titignan mo yung performance, yung buong round 3 ni Husky, nandoon eh. Rap skills, punto, nandoon. Siguro, nagkatalo lang sa mga mabibigat na references na ginamit. Yun lang. Wala nang iba. Round 1 tabla, 2 and 3, bibigay ko yun kay GL. Final score, 26 points for Husky, 10, 8, and 8. GL naman, 10, 8, and 10, 28. So, 28 to 26, up by 2 points. Wait lang, mali. Mali. Round 1, 2 and 3, Husky, 10, 8, and 8. Tama, 26. 26 points for Husky. Kay GL naman, 10, 9, and 10. So, 29 pala. So, 29 to 26. Round 1 tabla, 2 and 3, GL. Yun boto ko. Lengton 12, GL versus Husky. Mag-iayos pang beses para sa Bota ng Urado. Bota ng Urado, 5-0. Mag-iay para kay GL. Yun. So, ayun. GL talaga yun. Pero 5-0. Judges tayo. Maraming salamat kay Boss Husky sa
sa pagtanggap ng challenge na to. Yun. Maraming salamat. Thank you. Shoutout kay GL. Bago tayo sunod. Yo, Fruz. Sa ako sa bumoto kay GL. Bale, round 1, ibibigay ko na kay Husky yung round 1. Pero 2 and 3 men, meron 2 and 3. Mga pamatay talaga, may crowd shaker na na mga banat si GL. Tsaka maganda yung mga punto, ganun. Kaya yun, 2 and 3 kay GL ko binigay. Yo, bilis ako na lang. Round 1 para sa akin, nangapa sila parehas. Pero mas maganda yung umpisa ni Husky. Medyo maikli para sa akin yung kay GL doon. Kaya binigay ko yung round 1 kay Husky. Round 2, parehas para sa akin yun yung pinaka mahinang round nila. Pero para sa akin, medyo lumaylay na doon si Husky. Habang si GL naman, hindi ko pala masasabing mahinang round yun ni GL kasi wala namang mahinang round si GL eh. So yun, round 2 para sa akin tawid ni GL na maayos hanggang ender. At round 3, ayun na, iniwanan niya na. Para sa akin, napakalayo ng agwat sa round 3. Although natawid pa rin na maayos ni Husky yun, pero yun na yung classic GL eh. Kaya round 1, Husky, round 2, round 3. Okay. Pero ayun, round 1, binoto ko nga pala si GL. So, alam mo yun, lumaban siya ng dalawang laban para, alam mo, hindi convincing yung championship niya eh. Alam mo, GL, mahal ka si GL. Ululan lang, fan service, ayun. Pero binoto ko round 1 si Husky. Siguro, mas malinaw lang yan, yung presentation, style class. Hindi convincing. Husky yung style niya doon. Pero round 2, medyo bumaba si Husky ng matindi doon. Kaya binigay ko kay GL yun. Mas maganda yung presentation. Lalo round 3, talagang kinanin ni GL yung laban. So, ang nun, GL lang 2 round. Husky 1 round. Yun, binoto ko si GL. Yung performance ni GL, pataas ng pataas. Kay Husky, maintain niya yung all 3 rounds. Round 1, Husky. 2 and 3 kay GL. Round 1, Gaibla, Husky. Sobrang lakas siya doon. Nabawi niya yung round 1 ni GL. Pero round 2 at 3 doon na nag-retaliate si GL para sa akin. Marami pa rin naman punchline na effective si Husky na sa round 2 at 3. Pero si GL, mas marami siyang para sa akin knockdown, knockout punch talaga. Lalo na round 3 yung nagsilbing knockout punch niya. Kaya yun, round 1 Husky, round 2, 3 GL. So ayun, wala tayo naging kaparehas na boto na tabla yung round 1, 2 and 3 GL. Pero yung 2 and 3, marami tayong naging kaparehas. Pero yung round 1 lang wala. Okay? So yun, wala na akong energy guys, wala na akong sasabihin pa. I think nasabi ko naman na lahat ng gusto kong sabihin para sa battle na to at yun lahat ng opinion ko sa tapatan ng dalawang to. Isang solidong battle para sa dalawang to, pero nanaig ang kapangyarihan. 'Di ba? Nanaig si GL sa tapatan na yun. So yun lang. What's next guys? Nego GC Rhyme. Tignan natin. Kita kits sa next na review mga kumag. Peace out.